Brad, gusto mo na yatang umuwi. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. So, we'll be studying po, a portion of the scripture. So, tayo po ay tumayong lahat. Let's just read one verse and then we'll pray. In Joshua chapter 24 po, a very familiar verse. Joshua chapter 24, verse number 15. Joshua chapter 24 and verse number 15. So, familiar na familiar po. And most of us have memorized this with our hearts. So, Joshua chapter 24, verse 15. Ready, begin. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So tayo punay manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat muli sa gabing ito, Panginoon, sa pagdala niyo po sa bawat isa. And we pray, Panginoon, ng iyo pong pangungunang iyo pong banal na Espiritu as we go to your word, study it, at nawa, Panginoon, na kami po ay matuto at kayo rin pong gumamit po sa akin na pong mabahagi, Panginoon, ng katotohanan mula po sa iyong salita. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Pwede po magsiupo. Okay, so, we are very familiar dito po sa verse na to, and it pertains po, or it focuses on one thing po, dun sa ating pong buhay, and it is yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. And we know the story. This was stated, ito po ay binitawan pong salita ni Joshua para po sa mga Israelita. As they were, ano pong nangyari? They were already in possession ng pangako ng Panginoon na lupain na ipagkaloob po sa kanilang lupang Canaan. And sabi ni Joshua, so parang maghahati-hati na, magbubukod-bukod na tayo, maghiwa-hiwalay na tayo. What should we do? Sabi niya, you have a choice. Meron kayong choice sa inyong sa ating paghiwa-hiwalay. So normally, may nangyayari po talagang paghiwa-hiwalay po sa atin in reality sa ating mga families, sa ating mga magkakaibigan, high school, magkakasama tayo, college, iba-ibang eskwelahan. Yun yung pong reality. There is talaga pong separation that's happening sa mga groups. Ganun po, this one, Joshua was addressing po yung Israel na tayo maghiwa-hiwalay na. So it will be your choice. Kayo ba ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? So, very familiar para sa mga high school students, sama-sama tayo sa Christian school, then afterwards naghiwa-hiwalay ng colleges. Tapos minsan hindi mo na nakita. Hasan na yun? Nawawala na, di ba? Or sometimes sa isang lugar, magkakasama kayo sa isang community, then kailangang lumipat, then eventually hindi mo na rin siya nakikita. So, ganun din yung gustong ni Joshua na kailangan magkaroon ng choice. So, sabi niya dito, your service, yung paglilingkod sa Panginoon, it is our choice. So, ibig sabihin, kailangan mo palang pumili. Kailangan mo palang mag-decide or to choose to serve God. So ngayon as kakataas lang natin yung stewardship, and we are having yung ating pong anniversary this month, and we need to check po syempre another year for us. We need to make another choice. Are we going to continue? Isa na naman pong taon para po sa atin sa Las Piñas Baptist Church. Or we're going to continue po sa ating paglilingkod sa Panginoon. And Joshua was challenging them dito po sa na sila as a family, sabi niya, as a leader in his family, he is making this commitment. He is making this statement sa kanila bilang isang pamilya, bilang isang positive pamilya, isang head of the family, head of the isang clan, kanilang pangako is they will continue serving the Lord. The others may sabihin nila they have a choice, baka hindi na nila ipagpatuloy. Tapos na naman natin yung kailangan natin gawin dito, nakuha na natin yung para sa atin. So, kanya-kanya na tayo. Wala nang pakialamanan. Parang ganun siguro yung isipin ng iba. That's why Joshua was focusing and reiterating yung importansya of making a choice. Kasi sa atin din po in our everyday life po
when we are serving ang Panginoon, it is our choice din po. Diba? Makikita po natin, it is our choice to join the choir. It is our choice to join yung mga ministries po ng ating simbahan. And we have a choice not to join. Sabi na, siguro hindi ako para dyan. Diba? So it is also our responsibility sa ating pong paglilingkod din po sa ating simbahan to be responsible kung ano po yung naangko po para po sa atin. Okay, so this statement that Joshua gave, he is encouraging po yung Israelites that you would need to make a choice. Yan. It is a choice for us to serve ang Panginoon. So we need to choose to serve the Lord. Sabi nga dito, kung sa ating po normally kay pastor every year may commitment tayo in a yearly basis. Para sa akin po every year para po dun sa youth. And sabi ni dito po sa ating pong lilingkod po in every aspect po nating sa pagtugtog, sa pag-awit po sa choir, it is our choice po to serve the Lord. And kaya po kailangan po nating pangalagaan po ito. And if we have chosen na tayo po ay susunod po sa Panginoon in choir, sa anumang pong ministry, kailangan po nating we must stand by our choice. Yun po yung sinasabi niya po dito sa verse number 22. So after we have made our choice, kailangan po nating piliin po ito in verse number 22 po ng chapter 24 din po sabi po niya dito, kasi po tinanong niya ang mga tao, gusto niyo bang paglingkuran ng Panginoon? Gusto niyo bang ipagpatuloy na siya ay sambahin bilang Panginoon? Sumagot po yung mga tao sa verse number 21, sabi nila, and the people said unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. Kinonfirm nila, inaffirm nila si Joshua. Sabi nila kay Joshua, hindi, kami ay magpapatuloy. Kami ay tatalima. Kami ay hindi pupunta sa kanan o sa kaliwa. Dire-diretso tayo. Sama-sama pa rin tayo. Kung ano yung naituro sa atin, ganoon pa rin yung gagawin namin. We will continue serving the Lord. Ano po yung sabi po ni Joshua in verse number 22, sorry. And Joshua said unto the people, ye are witnesses against yourselves, that ye have chosen you the Lord to serve Him. And they said, we are witnesses. So sabi niya dito, we are witnesses against ourselves. So, pinangako natin yon, panindigan mo. Di ba? Or yung sinabi mo na, sino yung magsasabi na, hindi ko sinabi yun, ikaw yung nagsabi nun. Kailangan panindigan mo yung sinabi mo. May mga tao nakarinig sa'yo na sinabi mo yon. So, kailangan, gawin mo. So, we are witnesses against ourselves. So, once we made a choice po, of us serving ang Panginoon, then, sabi nga, we are the witnesses against ourselves. Yan. So, kailangan natin panindigan yung ating pangako sa Panginoon. So it is not a not a covenant between pati kay Brother Ronald sa choir. Hindi yung kontrata naming dalawa, It is more of a contract between you and God sa iyong pagsisilbi. Kasi it is a choice nga Sabi nga, pwede mong piliin na wag kang kumanta o hindi. And once you have chosen it, kailangan sabi niya, you are witness. You are a witness against yourself. Ikaw sinabi mo yan, tuparin mo. Diba? And one other verse po na normally na po natin, na-associate po natin, this is in James chapter 5 verse 12. But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay be nay, lest ye fall into condemnation. So pag may sinabi po tayo, kailangan po nating, we must abide by it. So yung sabi nga dito, kung ano yung pinasabi natin, it is a witness against us. Yun yung binanggit po dito ni Joshua. Ayan, sinabi niyo yan. So, panindigan niyo yan. Gawin niyo or abide by it what we have promised. So, after Joshua asked for the people na sila ay to make a choice of serving the Lord, sabi na, sige, oo, we will serve the Lord. Then, sabi ni Joshua, he reminded them, it is ngayon, you are binded by your choice. It is now your promise sa Panginoon. And aside from that, ngayon na nakapagbigay na kayo ng choice nyo,
binigyan na ngayon ni Joshua ng advice po itong mga Israelites. What do you need to do? Ano pong kailangan natin gawin so that we can abide by this promise that we have made? Para tayo ay hindi pupunta sa kanan, hindi pupunta sa kaliwa, but dire-diretso dun sa pinangako natin sa Panginoon. Verse number 23, sabi niya, "Now therefore, put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel." So ano po yung isang sabihin po natin balakid po, or isa pong nakakahadlang para po yung mga tao po or mga yung bayan po ng Israel would follow yung kanila pong pangako po sa Panginoon. Nabanggit po rin po niya yun dun sa kanilang binasa po natin sa verse number 15, Kasi parang binigyan niya ng choice na sinabi niya na, "Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell." Andun kayo ngayon, dun sa lugar na yung kinonquer nila, merong mga tao doon na nagsumasamba sa Diyos-Diyosan. So you have a choice either to incorporate, kunin nyo yung nakagawian nila, o yung dati ginagawa nila yan Sabi nga niya, yung before the other side of the flood, pwede rin nyo rin kunin, pwede nyo yung gawin yun. Pero sabi niya, it is an abomination sa Panginoon. Sabi niya sa verse number 23, sabi niya, "Now therefore, put away, say he, the strange gods which are among you, and incline your heart to the Lord." So yung una pong part po ng kanya pong ang kanya pong sabi natin pag-exhort po dito po sa mga Israelites for them to be able to abide dun sa kanila pong promise, for them to be able to abide by their choice, for them to be able na sila po ay tumalima kung ano po yung kanila pong pinangako po sa Panginoon, that they would need to put away other gods or the strange gods. So sa atin po, sa panahon po natin ngayon, it may not be in a form of an image, it may not be in a form of, sabihin natin na rebulto, nasa harapan na tayo po ay yumuyukod, sinasamba po natin, sinasamba kita, ganon. But, na-encounter na rin po natin in different preachings po, na it comes in different forms. So, yung gods po, or idols, or it's something that takes away po yung ating pong, or ninanakaw po, yung ating pong dapat na binibigay po na pagpupuri po sa ating Panginoon. And ito pong object or person na kumukuha po ng dapat po nating ibigay po sa ating Panginoon. So sometimes hindi po masama ang mga gadgets, hindi po masama 'yon, but if it's taking po yung time po natin for us to be closer sa Panginoon, so in some point it can be or it will be, sabi natin, isang form of a God. Kasi po, it is taking away po yung dapat po sa Panginoon. And ano po ba? Siyempre, yung ating, mahilig kami manood ng basketball, Yung malimit yung basketball, Sunday. Sunday night, Wednesday night, puro Wednesday night, Mahilig kami manood, Kaya nga, yung mga dates na yan, X na kagad. Sabi, it can be a form, diba? Kung talagang may mga tao talaga na gusto talagang mapanood live, diba? Yung game. And lalo na pag championship, okay, favorite team mo yung maglalaro. Kaso lang yung date na gusto mo ay linggo. Yun yung schedule niya, or Wednesday. So ngayon mag-struggle ka, ano ba yung dapat kong gawin? Pero dapat iunahin natin na sa Panginoon. So yung Wednesday and Sunday would be for God, Ano lang, Thursday lang yan. Friday, pwede. Friday, yan. Wala namang tayong activity sa church that day. So, sports can be a form of sabi natin nga strange God. It can take away yung dapat po sa Panginoon. Yung oras po na yun na dapat po sa Panginoon, we are spending it sa iba pong mga bagay. So, wala pong masama sa sports, but if sports is taking yung place po ng dapat po sa Panginoon, then can be considered po as a strange God. Ano pa ba? Marami. TV. Diba? Kailangan natin control natin yung TV. Hindi yung TV na nakakapag-control sa atin. Siguro po kasi iba rin po talaga yung yung upbringing po ng bawat isa with regards po sa television. Kasi po kami po lumaki po kami kasi walang TV. Wala kaming TV sa bahay. Kasi may iba kasi
ang kanilang paglaki naman nila, meron na sila talagang TV. And yung habit na na-form nila when they were growing up, iba. So magkakaiba rin talaga yung kinakaharap ng bawat tao with regards po sa TV, no. So kami po kasi nagka-TV lang kami nung papunta na kami Bicol. So 1991 po 'yon. 11 years old na ako, nagka-TV kami. Pero kasi nung bata kami, pupunta kami sa kabila, nakikinood lang. Nakikinood din eh, no? Pero, nga, walang masasabi mo na sa yung TV, yung pag meron ka panonoodan, makikinood ka lang. Pero nung pumunta naman kami sa Bicol, may TV na tayo, yes! Tuwan-tuwa kami, may TV. Pagkabit naman sa Bicol, wala namang signal. Kahit anong gawin, wala rin. May TV nga, wala naman signal. Wala rin, patay pa rin. So, sige, lang, Betamax. Kumuha ng Betamax. Sino may Betamax dito? May Betamax sa bahay. Betamax. Ang Betamax, tuwing Friday lang. Once a week. Once a week. So, yun po yung aming, encounter sa television. So, syempre ngayon, kahit saan may palakihan eh. Dati yung may pinto lang, 'di ba? Malaki na yung black and white pa. Ngayon hindi laki pa noon. Ngayon hindi na, nilalagay na lang sa sa dingding. Palakihan pa, 'di ba? Mas maganda 'yan, mas malaki, kitang-kita mo yung tao. Pero okay po 'yun. Maganda pong magbigay ng entertainment po ang television. Ang isasabi lang po natin dito, yung time po na para sa Panginoon, sana po wag kukunin po nung television. So kung oras po ng sabi ko Bible reading, pati mo rin TV. Gaganon ka pa. Hindi ka makaka-concentrate sa salita po ng Panginoon. And isang way rin po siguro po na excuse me, na-discuss na rin po sa stewardship po. This is the time that we are spending doon po sa television. Kung i-sum up po natin siguro how much in a day, magugulat po tayo. Kung hindi natin pag inad-add natin yan, ganun pala kalaki yung nai-spend nating oras dyan. So baka pwedeng bawasan, diba? And spend it in a more productive way. So ano po yung pwede? So TV, sports, kayo na po siguro, meron mo na po siguro kayong magiging idea na anything po anything na pwede pong to take the place para po sa Panginoon, it can be considered a strange God. Pero sabi nga po niya dito put away. So ibig sabihin, hindi mo sabihin that do away with it, but ilagay mo siya sa kanyang proper place. Diba? Hindi naman po yan yung tulad po ng time po nila na yung strange God talaga may rebulto, may high place. But this one, since it's taking away yung time mo po sa Panginoon, if you cannot control it, siguro tanggalin mo muna. Diba? Pag hindi mo talaga makontrol, tanggalin mo na lang muna. Or wag mo na lang munang i-entertain. Pero pag sabihin mo meron ka ng control, then yeah, I think you can. Okay, so sabi po dito, we must remove po the hindrance. Ano ba yung pumipigil po sa atin para po tayo po yung makapaglingkod po sa Panginoon? Diba? And may mga bagay po siguro na sabi na may kailangan akong gawin pag Sabado ng gabi. Kaya hindi ako makakanta sa choir. Pero sabi nga dito, if yung isang bagay po is taking away the place of God, then definitely it's a strange God and we would need to put it away. So nung binigay po ni Joshua po itong kanya pong advice, sabi niya, you have made your choice, you have made your decision, and you are a witness against yourself na sinabi mo yan. And you would need, how would you abide by this promise that you have made? Yung una nga po is putting away the strange gods, yung mga bagay na pwede pong makapaghinder po sa atin sa ating pong paglilingkod po sa Panginoon. Siguro, yung mahilig sa Anli, wala na yung letters. Wala na palang, may ganun pa bang cellphone? Meron pa yata, yung mga letters. Dati ganun kasi, pag napudpud na yung keypad. Ngayon kasi screen na eh.
pudpud na siguro yung screen guard. Ayun. Iba kasi mahilig masyado yung ano, most of the time yun, nakatutok lang. Ay, pwede pa nga hindi na texting, ano pa tawag pa nga unlicall pa rin, di ba? So, doon na nai-spend yung buong araw niya sa cellphone. Sa tawag, sa text. So, we must be aware dun sa mga bagay po na pwede pong kumuha po ng ating pong time for God. And ano po sabi niya po dito sa second part nung verse number 23. Yung una po is put away the strange gods, and the second part is incline your heart unto the Lord God of Israel. Paano po natin i-incline yung ating pong heart? Sa ano po bang ibig sabihin ng pag-incline? Kasi alam ko incline plane, nakahilig na ganun. Ano po ba yung mga incline? Pag yung sa para dun sa sa disabled, di ba? Sa incline, yung rampa nila naka-incline. So sabi incline, so yung ating direction is towards God. Incline your heart unto the Lord. So paano kaya natin po magagawa po ito? Sa tingin niyo, paano po natin ma-achieve of getting closer? Is one way po yung of putting it is getting closer sa Panginoon. So paano po ba tayo yung mga youth paano pag gusto niyo bang maging malapit sa isang kaibigan, ano bang ginagawa niyo? Sinusulatan? Sino man sumusulat dito? Nag-ano pa kayo? Friend letter? Magawa pa kayo? Hindi na naguhulog pa kayo ng sobre sa post office? Para makipag-communicate. So, one way is communication, Inakwento ko nga po sa kanila sa youth Dati, nung ako po nasa high school, naghuhulog pa ako ng sulat. Ang problema, yung una kong hulog, mali yung address. Nalagay ko dun sa gitna yung address ko, yung address na papadalan ko sa taas. Di bumalik sa akin. Ako, bakit? Ba't ang bilis? One day lang. Pagtingin ko, ay, sulat ko pala to. Mali. Palit ako ng sobra. Mali Kaya ganun yung, hindi nyo ma-experience yun, yung mga youth. Maghuhulog ka ng sulat. Ordinary mail, 2 pesos. Pag special delivery, 3 pesos. Tapos, medyo nagmahal na. Naging 5 pesos na yung ordinary. Pag special, 8. Naabutan ko pa yung ganun. High school ako noon. Naghuhulog pa ako ng sulat. So, one way is communication. So, yung time na yon, ganun ang communication. Mabagal, Mabagal yung dating ng communication. Mag-aantay ka. Ano lang yun, next town lang yon. Naghulog ako ng Lunes. Dating pa doon, Huwebes pa, 4 na araw. Kabilang town lang. 30 minutes, 45 minutes pag binyahe mo. Pero pag naghulog ka ng sulat, 4 na araw bago nakakadating doon sa gusto mong padalhan. So, mabagal, Pero one way of, sabi nga, is growing, or sabihin natin, growing closer in relationship is communication. So, that's one way of communicating. So, paano tayo makikipag-communicate sa Panginoon? Kaya po tayo dito, it is through prayer. So, inilalabas po natin, or kinakausap po natin ng Panginoon sa ating pong panalangin. So, idinudulog po natin yung ating pong mga, sa loobin, So, meron tayong mga best friend. Meron mga best friend. Pag may problema, ang takbo sa best friend, di ba? Talagang lahat sinasabi niya. Meron siyang lahat ng mangyari sa buong araw, i-report niya. Kung ano na nangyari, ano ba yung nangyari sa buong araw. So, one way is communicating. So, we communicate through prayer. And also, syempre, pakikinig din. Pakikinig. So, one way of communication, syempre, hindi lang, syempre, ikaw lang yung kwento ng kwento, pero may tao talagang ganon, na kapag nagkaharap kayo, kwento lang ng kwento, hindi ka na makakakwento, siya lang. Sa buong time na kayo ay magkaharap, siya lang yung magkukwento, ikaw hindi ka na makakapagkwento. Pero the other way of communicating is, syempre, ikaw naman ay kukwento and listening. So, two-way po, So, one way of listening is yung sa pagkikinig po natin sa salita ng Panginoon. How do we know more about the Word of God? Sa ating pakikinig po ng salita ng Panginoon. And also by reading the Word of God. Okay, so we read and meditate sa ating pong Panginoon on the Word of God. That's how we get closer. We communicate with God, and also we spend time on
on prayer. So this ilang mga bagay lang po on how we can incline our heart to the Lord. Paano po natin i-familiar o paano po tayo how we can grow closer sa Panginoon. And ganoon din po sa sa ating pong fellow believers. In order for us to grow closer as brothers and sisters, kailangan din po natin ng communication. Kailangan rin po natin ng pag-uusap. Kailangan rin po natin ng fellowship with each other. So sabi po, yung po yung sinabi po ni Joshua, itong bagay po na to, na once we have made a choice, paano po natin what are the ways na para ma-equip po natin ito pong ating pong pangako sa Panginoon would be focusing yung ating pong buhay into removing po the strange gods that hinder yung ating pong focus sa ating pong Panginoon, and also inclining, knowing our God more. So yun po. And another thing, yung last po na kanya pong shinare po dito, ano pa yung isa pang magandang way for us to be reminded, for us to be conscious, for us na magkaroon po ng sabihin natin, ng consciousness na tayo po ay merong pangako po sa Panginoon na kailangan po nating tuparin. Sa verse number 26 and 27, ang sabi po dyan, kasi po inulit-ulit ng mga taga-Israelites ng mga Israelites sa 24, inulit-ulit, tinanong ulit ni Joshua, and the people said unto Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. Talagang in-emphasize, oo, talagang susundin namin yan. Yan ang aming pangako, yan ang aming choice, yan ang aming gagawin. After binigay na ni Joshua yung kanyang sabihin nating guide kung paano nila makikip to. Then sabi niya, okay, sinabi niya verse number 26, and Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto all the people, behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord which spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. Ang sabi niya dito, ang isa pong way, it is writing down your commitment sa Panginoon. So kung meron po tayong pinangako po sa Panginoon, meron po tayong promise po sa Panginoon, and one way of intending po para po tayo po ay maikip po natin is writing it down. Sulat pala po natin At yung ginawa nga po nila dito, hindi po ito sinulat sa pencil kasi pwede mabura. Sinulat po ito sa bato. Hindi po nila pwedeng inukit nila sa sa bato. So sino po yung kaya pwedeng magbura ng inukit na sa bato, Hindi po nila pwedeng burahin unless sirain nila siguro yung tablet. But sabi nga yung permanence nung po na yon, nung kanila pong pangako. So, inukit nila doon sa bato. So, in the same way po, if we are to be reminded of the promise that we have made our commitment na tayo po susunod po sa Panginoon, we will serve Him in any aspect po ng ministry po natin in church, we can write it down. We can write our commitment. So, it will be reminded. Siguro, sa Bible natin, this is my commitment for 2013, 2014, matapos na yung 2013, papuntang 2014 na tayo. This is my commitment for this year. And yung pangako na rin sa Panginoon. Is our prayer na yung advice po ni Joshua sa mga Israelites, that putting away yung mga bagay na pwede pong umagaw doon po sa bagay po na ating pong i-commit sa Panginoon. We must do away with it. Yung mga bagay na maglalapit po sa atin, sa Panginoon para po mas madali po natin gawin yung isang bagay. Yun naman po yung ating i-develop. Yun po yung doon po natin i-spend po yung ating energy, yung time para po tayo ay we will be able to keep yung ating pong commitment po sa Panginoon. So yun po yung gusto pong iano po ni Joshua dito when he challenge po yung mga yung mga Israelites. Not merely sabihin nila na yes, sige gagawin namin yan. But sabi niya dito, meron silang katibayan. Meron silang hindi lang ito biro-biro, hindi lang ito sa parang laro lang na sila ay nangako sa Panginoon that they will continue to serve God doon po when the time comes na sila po ay naghiwa-hiwalay na. So sabi po dito ni Joshua,
may we be encouraged po yung sa kanya pong pagbibigay po ng advice po sa Israelites that we must incline ang ating pong ating mga puso, ating pong mga isipan, ating pong kagustuhan po papunta po sa Panginoon. And one way po is to keep yung ating pong commitment is also to remind us every now and then po na meron pala po tayong pangako po sa Panginoon is by writing down yung ating pong mga commitment po sa Panginoon. So yun lang po, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, pinagpapasalamat na muli sa iyong kabutihan at sa iyong salita. And we pray po Panginoon as we celebrate po Panginoon isa naman pong taon po ng iyong pong kabutihan dito po sa Las Piñas Baptist Church. May we renew Panginoon our commitment. May we continue to serve you dito po sa lugar po ng Las Piñas and to the places beyond po Panginoon na ayong pong lugar. And we pray po Panginoon na ayong pong salita na maging guide po ng bawat isa. And may we be encouraged Panginoon by your word. Kaya I'm Sam Dalangin, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you, Brother Lawrence. So, totoo po yung sabi ni